Alam mo ba na kahit hindi mo pansin ang politika ay may direktang epekto sa bawat araw-araw ng buhay mo? Mula sa pamasahe sa jeep, presyo ng bilihin sa palengke, hanggang sa kalidad ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan, lahat ay konektado sa mga desisyong ginagawa ng gobyerno. Marami nagsasabi, wala akong pakialam sa politika. Ngunit ang totoo, kapag mali ang pamumuno, ang bawat ordinaryong mamamayan ang unang naapektuhan. Sa video na ito, pinapakita natin kung paano talaga nakakaapekto ang politika sa ating pang-araw-araw na buhay sa simpleng paraan na madali nating maintindihan at ma-relate sa ating karanasan. Ang politika ay parang hangin. Hindi mo man ito nakikita, pero kapag marumi, ikaw ang unang mahihirapang huminga. Maraming nagsasabi, wala akong pakialam sa politika. Pero ang totoo, kahit ayaw mo, hindi ka nito iniiwasan. Sa video na ito, pag-usapan natin kung paano nakakaapekto ang politika sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang politika ay hindi lang eleksyon o debate. Ito ay sistema kung saan ang gobyerno ay gumagawa ng desisyon tungkol sa pera, batas at kapangyarihan ng bansa. Sa madaling salita, ang bawat desisyon sa gobyerno ay may epekto sa ordinaryong mamamayan. Ayon kay Adam Smith, kapag ang pulisiya ng gobyerno ay pabor lang sa mayayaman o pabigat sa manggagawa, ang buong ekonomiya ay bumabagsak. Ayon sa Global Studies, ang bansang may mataas na pondo sa edukasyon ay mas mababa ang porsyento ng kahirapan. Sabi ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Noong panahon ng pandemya, naging malinaw ang katotohanan. Ang kalusugan ay hindi lang personal, political ito. Sabi ng public health experts, ang bansa na may malinaw na liderato ay mas kaunti ang namatay. Ang infrastruktura ay parang pundasyong kabalikat ng ekonomiya. Sabi ni Lee Kuan Yew, good governance is the foundation of progress. Hindi himala ang kaunlaran. Pinaplano ito. Ang demokrasya ay parang sasakyan. Kung hindi ka marunong magmaneho at hayaan mong iba ang mag-drive, huwag kang magtaka kung mapunta ka sa bangin. Sabi ni Abraham Lincoln, government of the people, by the people, for the people. Gigising ka sa umaga, papasok sa trabaho, sasakay ng jeep o bus, bibili ng pagkain sa palengke, sa unang tingin parang normal lang ang lahat. Pero sa likod ng bawat simpleng kilos na ito, may desisyong politikal na nakaambang nakakaapekto sa iyo. Kapag tumaas ang pamasahe, hindi lang ito dahil sa driver o operator. Ito ay bunga ng desisyon sa presyo ng langis, buwis at subsidy. Kapag tumaas ang presyo ng bigas, gulay at karne, hindi ito simpleng kakulangan lang. May kinalaman ito sa pulisiya sa agrikultura, importasyon, at suporta sa mga magsasaka. Sa oras na pumasok ka sa trabaho, ang sahod na tinanggap mo, ang oras ng pahinga mo, at ang benepisyong natanggap mo ay produkto ng mga batas na ginawa ng gobyerno. Minimum wage, contractualization, overtime pay, lahat lang ito ay desisyong politikal. Kapag mahina ang proteksyon ng batas, ang manggagawa ang unang naaabuso. Kapag may anak kang nag-aaral, ramdam mo rin ang politika sa loob ng silid-aralan. Siksikan ba ang klase? May libro bang ang mga estudyante? Dapat ba ang sahod ng guro? Sapat ba? Ang sagot sa mga tanong na ito ay nakasalalay sa kung paano napahahalagahan ng gobyerno ang edukasyon. Dahil ang edukasyon ay hindi lang gastos. Ito ay puhunan sa kinabukasan. Kapag ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nagkasakit, doon lalong nagiging malinaw ang epekto ng politikal o politika. Mahaba ang pila sa ospital, kulang ang kama, kulang ang gamot,
Sa mga ganitong sandali, mararamdaman mo na kung maayos ba ang sistemang pangkalusugan o pinababayaan. Ang kalusugan ay hindi dapat pribilehiyo. Ito ay karapatan at ang gobyerno ang may responsibilidad na tiyakin ito. Kahit ang kalsadang dinadaanan mo araw-araw ay may kinalaman sa politika. Bakit may lubak? Bakit baha kahit kaunting ulan? Bakit parang walang katapusang ginagawa ang daan? Dahil ang infrastruktura ay produkto ng plano, pondo at integridad ng pamumuno. Kapag may korupsyon, ramdam mo ito sa bawat pagod at abalang dulot ng sirang sistema. Maging ang seguridad at hustisyang inaasahan mo ay nakaugat sa politika. Kapag mahina ang batas, ang mahirap ang unang natatapakan. Kapag hindi pantay ang hustisya, nawawala ang tiwala ng tao sa sistema. At kapag nawala ang tiwala, nawawala rin ang pagkakaisa ng lipunan. Maraming tao ang nagsasabi na mas mabuti pang huwag nang makialam sa politika. Pero ang katotohanan, ang hindi pakikialam ay nagbibigay daan para sa iba na magdesisyon para sa buhay mo. Ang katahimikan ng mamamayan ay kadalasang kaalyado ng maling pamumuno. Hindi mo kailangang maging politiko para maging maalam, para makilahok. Hindi mo kailangang makipag-away o makipagdebate araw-araw. Ang kailangan mo lang ay maging mulat, magtanong, mag-isip at bumoto ng may pananagutan. Kung iisipin mo, kahit ang mga desisyong akala natin ay personal lamang, ay may bahid ng politika. Ang desisyong magnegosyo o manatiling empleyado, ang desisyong mangibang bansa para magtrabaho o manatili sa sariling bayan. Lahat ng ito ay naapektuhan ng estado, ng ekonomiya at pamamalakad ng gobyerno. Kapag kulang ang oportunidad sa sariling bansa, napipilitan ang marami na iwan ang pamilya upang magtrabaho sa ibang lugar o sa ibang bansa. Hindi ito simpleng pagpili. Ito'y bunga ng kakulangan ng disenteng trabaho at sapat na sahod. At ang mga problemang ito ay hindi basta nangyayari. Ito ay resulta ng mga patakarang pinili, pinatupad o pinabayaan. Maging ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay nakataya sa politika. Kung anong uri ng lipunan ang iiwanan natin sa mga bata ngayon ay nakasalalay sa kung paano tayo kikilos bilang mamamayan. Kapag patuloy tayong mananahimik, paulit-ulit din ang ipapamana ang parehong problema. Sa huli, ang politika ay salamin ng kolektibong desisyon ng lipunan. At kung gusto nating magbago ang refleksyong iyon, kailangang magsimula ang pagbabago sa atin sa pagiging mulat, responsable at handang makilahok. Dahil bawat araw na pinipili nating huwag pansinin ang politika ay isang araw na may ibang taong nagdedesisyon para sa buhay natin. Sana po nagustuhan nyo ang video na ito. Ito po ang Life in Things channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli.